Morning. Maaga-aga tayo ngayon. So, this time naman po, hayaan niyo pong basahin ko po ang passage natin sa English. Kanina binasa sa Tagalog. So, buksan natin ang ating mga Bibles sa Romans chapter 2. So, Romans chapter 2. Hayaan niyo pong basahin ko po sa English. Ganito po ang sinasabi, "Therefore you have no excuse, every one of you who passes judgment. For in that which you judge another, you condemn yourself, for you who judge practice the same things. And we know that the judgment of God rightly falls upon those who practice such things. But do you suppose this, O man, when you pass judgment on those who practice such things, and do the same yourself, that you will escape the judgment of God? Or do you think lightly of the riches of His kindness and tolerance and patience, not knowing that the kindness of God leads you to repentance? But because of your stubbornness and an unrepentant heart, you are storing up wrath for yourself in the day of wrath and revelation of the righteous judgment of God." So, this is the word of the Lord. Praise be to God. Sa umagang ito, itutuloy po natin ang pag-aaral po ng pagpapahayag ng Diyos ng kanyang puot laban sa kasalanan at mga kalikuan ng tao. At pag-aaralan din po natin at the same time yung pagbigay po niya ng kanyang katuwiran at pagpapahayag ng kanyang katarungan para hatulan tayo. The fact na sinasabi natin sa panahon natin na nobody is perfect, alam po natin sa ating mga budhi na makasalanan tayo. Pero there are some na nagtatago dito sa salitang ito na nobody is perfect. At ang ginagawa po natin, nagrereklamo tayo na nababagalan po tayo sa Diyos. Bakit pa raw niya hindi hinahatulan ng mga masasama? As if hindi natin sinasama ang ating sarili sa sangkatauhan na nagkasala. Tapos meron namang iba na na-offend kapag pinag-uusapan ang katarungan ng Diyos. Na parang tao ang nag-imbento ngayon ng konsepto ng katarungan. God is righteous. Sa Kanya nagmula po ang konsepto ng justice or ng katarungan, hindi sa tao. Scriptures say, "The Lord is not slow about His promise, as some count slowness, but is patient toward you, not wishing for any to perish, but for all to come to repentance." So, mahalagang pag-aralan ito sapagkat may batayan ng Diyos sa kanyang paghatol sa mga makasalanan na tulad natin. At may direksyon ng kanyang pagpapakita ng kagandahang loob para sa bawat isa. And so as we gather around God's Word, nawa ma-appreciate po natin na sa kabila po ng ating mga pinagdadaanan, ang katuwiran ng Diyos para sa ating katupusan at ang kanyang pagpapahinuhot para akayin tayo. At sa pagkilala sa Kanya, ay malumbay po tayo sa ating mga kasalanan upang makatugon tayo ng maayos sa pagsamba sa harapan ng Diyos habang nabubuhay po sa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos at para po sa kalwalhatian ng ating dakilang Diyos. Just a brief review lang po. Last week na pag-aralan po natin na that in writing to the Christians in Rome, pinaliwanag po ni Apostol Pablo ang kahalagahan ng pagtanggap ng katuwiran mula sa Diyos upang ibilang tayong matuwid sa kanyang harapan. In verses 18 to 32, Paul gave a brief history of man. And we learned that, number 1, in verse 18a, God has revealed His righteousness in His wrath against sinners. And then in verse 18b, sinabi rin ni Pablo that God's wrath is His present judgment against sinful man. So ang judgment ay hindi lamang in the future, kundi ito rin ay nakikita sa present. In verses 18c hanggang 20, sinabi rin ni Pablo that we rejected
God by suppressing the truth about Him in righteousness. And then in verses 21 to 23, we replace God with an inferior image as the object of our devotion. Imbis na siya ang ating sambahin, iba ang sinasamba, mga inukit ng kamay. In verses 24 to 27, we exchange the truth of God for a lie. And then in verses 28 to 32, we lived in wickedness and encouraged others to do the same. Ang kausap ni Apostol Pablo sa kanyang liham sa mga taga-Roma ay mga Jewish and Gentile believers sa Rome. Pag sabi pong Gentile again, ang ibig sabihin ay hindi mga Hudyo. So they can be Greeks, they can be Romans, they can be other nationalities as long as part sila po ng Roman Empire, na hindi pa nakakatanggap ng apostolic instruction. So itong Christian community in Rome ay hindi pa nakakatanggap ng kahit anong teaching coming from any apostle. So natuwa si Apostol Pablo nang balitaan po siya na mayroong church doon sa Kapitolyo. Ngunit dahil hindi pa siya nagkakaroon ng pagkakataong bumisita sa kanila, nagpasya po siya isulat ang liham na ito. And then in chapter 1 verses 16 to 17, pinahayag ni Apostol Pablo na sabik siyang ipangaral ang magandang balita at hindi niya po ito kinahihiya. Sapagkat, bakit daw? Ito po ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng lahat ng mananampalataya. Una sa Hudyo at gayon din sa Griego. At dito sa magandang balita, pinahayag ng Diyos ang kanyang katuwiran. It is only by this righteousness from God, a righteousness that is outside of us, or sabi ng mga theologians, a righteousness that is alien to us, that man will have a right standing before Him. Kung tutusin, pag tinignan natin ngayon itong outline ng Romans, we can expect na Paul will take 3 chapters, ganun kahaba, yung discussion niya o pag-aaral niya o yung paliwanag niya ukol sa katayuan ng tao sa harapan ng Diyos at pag-discuss niya ng kasalanan. Siguro naiisip natin, bakit ganun kahaba? 3 chapter para i-discuss yun. Sapagkat gusto niya ipakita kung gaano ka-critical ang kalagayan ng tao sa harapan ng Diyos at dahil sa ating mga kasalanan. And in our passage today, we need to ask now. We will ask the same question we asked last week dahil nagpapatuloy lang tayo doon sa tema niya ng kasalanan. At yung need natin na tumanggap ng righteousness sa Diyos. So we will ask, why do we need to receive righteousness from God to be in right standing with Him? Why do we need to receive righteousness from God to be in right standing with Him? Tapos may isang question lang sa mga nagsusulat. Although hindi naman siya main question, pero we will also address that. Do those whom God has shown covenant privilege and kindness in the past also need to receive this righteousness? Do those whom God has shown covenant privilege and kindness in the past also need to receive this righteousness from God? So, this will lead us now dito sa chapter 2, verses 1 to 3. At ganito po ang sinasabi. Verses 1 to 3 ng chapter 2, therefore you have no excuse, every one of you who passes judgment. For in that which you judge another, you condemn yourself, for you who judge practice the same things. And we know that the judgment of God rightly falls upon those who practice such things. But do you suppose this, O man, when you pass judgment on those who practice such things, and do the same yourself, that you will escape the judgment of God? If in the previous section po sa chapter 1 verses 18 to 32, scholars say na ang kausap ni Pablo ay mga Gentiles at ang pinatutukuyan niya ay yung kultura nila ng mga paganong hentil. Dito sa section na ito, sa chapter 2 verses 1 to 3, ang kausap daw niya po ay mga Hudyo na nag-a-agree sa kanya sa sinasabi niya tungkol sa paghatol ng Diyos sa mga Hentil. Sa verse 1 dito sa chapter 2, sabi niya po, therefore you have no excuse. Kapansin-pansin ang paggamit ni Pablo ng pronoun na you, na para may pinatatamaan siya.
And in the succeeding passages, mapapansin din natin na mapapadalas itong style na ito na ginagamit niya na parang Q&A. Ang tawag po dito sa writing style na ito na nagko-Q&A siya ay diatribe. At style po ito ni Pablo dito sa Romans because he is anticipating na may mga mag-agree at mayroong babanat sa kanya ng argument. So para matandaan ng kanyang mga readers ang kanyang tinuturo, ganito ang style niya, yung Q&A style or diatribe. In the previous chapter, pag-aralan po natin na hindi nagkakaintindihan ngayon, a brief background lang, hindi po nagkakaintindihan yung mga Jews at saka Gentile Christians doon sa church at Rome. And tensions were rising between these communities about Gentile observance of Jewish law. Na katulad ng sinasabi ng mga Hudyo sa mga Hentil, dahil hindi pa sila nakakatanggap ng apostolic instruction eh. So ngayon, kanya-kanya silang debate. Ngayon, sabi ng mga Hudyo, para maging matuwid ka at katanggap-tanggap ka sa kaharian ng Diyos, kailangan mong magpatuloy. Oo, tumanggap ka kay Kristo, nakakilala ka kay Kristo, pero kailangan mo rin tanggapin ang Jewish practices sa buhay mo para maging katanggap-tanggap ka. Ang sabi ng mga Hentil naman, hindi pa ba sapat si Kristo? Is salvation not by grace alone, through faith alone, in Christ alone? So dito in our passage, Paul is addressing yung mga nagsasabi ngayon na nag-a-agree sila na dapat ngang hatulan ang mga Gentiles. Tama yung sinasabi mo, Pablo. Amen. Preach it. Ganyan talaga sila. Puro mga makasalanan. Pero ano sabi ni Pablo sa banat niya? Sasagot niya sa kanila, therefore you have no excuse. Every one of you who passes judgment. Wala raw silang excuse. Huli ka. May resibo. Huwag ka nang palusot. At sinasabi lang natin ito pag umi-style tayo ng patago, tapos biglang lumalabas ang totoo. At bakit wala daw silang palusot? Dagdag ni Pablo, for in that which you judge another, you condemn yourself. For you who judge practice the same things. Noong unang panahon po, isip ng maraming Hudyo na mas mataas sila morally sa harapan ng Diyos kumpara sa mga Hentil. Pakinggan lang natin sandali ang nasusulat sa kanilang mga panitikan. Ganito po ang sinasabi. At ganito rin ang attitude ng marami sa mga Hudyo, especially sa mga teachers noong panahon nila. Timbangin mo ang aming mga kasamaan. Parang panalangin ito ng Hudyo sa Panginoon, sa kanilang mga panitikan. At sabi nila, timbangin mo ang aming mga kasamaan ngayon sa timbangan at ang kanila naman nananahan sa sanlibutan. So pinako-compare nila yung sarili nila ngayon doon sa the rest of the world. At gayon masusumpungan kung saang dako ang timbangan ay sandal. O kailan kaya ang mga nananahan sa lupa ay hindi nagkasala sa iyong paningin? O anong bansa ang tumupad sa iyong mga utos? Mataas ang tingin nila sa kanilang mga sarili. Tapos, hindi lang mataas ang tingin nila sa kanilang mga sarili. Ang issue pa dito, when we go further, is that kung ano ang pagtutol at paghatol nila sa kanilang kapwa, dahil sa kasalanan ng kanilang kapwa, siya naman nilang ginagawa. Uulitin ko, kung ano yung hatol nila sa kanilang kapwa at pagtutol doon sa kasalanan ng iba, siya naman nilang ginagawa sa kanilang mga buhay. Guilty ang kausap ni Pablo doon, kaya sinabi niya, may resibo, you have no excuse. Hindi ka naging tapat sa iyong paghusga. Iba ang ginamit mong pamantayan sa paghatol sa iba at sa iyong sarili. Husga ka ng husga ng iba, habang kinukonsinti mo naman ang iyong sarili. Therefore, you are against the truth. At wala kang pinagkaiba doon sa mga hinahatulan mo. Hindi mo pwedeng sabihin mas mataas ka
Hindi mo pwedeng sabihin na mas maayos ka, mas matino ka. Wala kang pinagkaiba doon sa mga tinutukoy na sumisiil sa katotohanan sa pamamagitan ng kanilang kasamaan. May tawag po tayo dito sa panahon natin. Kung ano yung pinagbabawal mo, siya mo namang ginagawa. Pinagbabawal mo sa iba, yung sinasaway mo, hinahatol mo sa iba, pero ginagawa mo. Kinukontra mo kung ano ang pinapangaral mo. Ano tawag doon? Ang tawag po doon ay pagpapaimbabaw. Hypocrisy. At may babala si Apostol Pablo sa mga mapagpaimbabaw. Sabi po niya sa verse 2, "And we know that the judgment of God rightly falls upon those who practice such things." Mga kapatid at kaibigan, kapag Diyos po ang humatol, hindi siya tulad natin na nakabase sa mga panlabas lang na anyo. Lagtad sa kanyang harapan, hindi lamang yung ating mga gawa, pati rin ang laman ng ating mga puso na hindi kita ng ating kapwa. Yung laman ng ating isipan, yung tumatakbo sa ating isipan, pati yung commitments ng ating mga puso, kitang-kita ng Diyos. At wala po tayong maitatago sa Kanya. Meron po bang hindi sumasang-ayon dito? Na dahil siya ay Diyos at ang hatol niya ay laging tama, dahil siya ay tuwid, hindi siya mali at hindi po siya nagkakamali sa kanyang hatol. Agree tayo lahat. Therefore, dahil agree tayo na tama ang hatol ng Diyos, ang ganitong attitude ay walang takas sa hatol ng Diyos. So why do we need to receive righteousness from God to be in right standing with Him? Dito sa verses 1 to 3, makikita natin, we sinfully practice what we condemn. We sinfully practice what we condemn. Nakakalungkot lang po dahil maraming, pag tinignan po natin ang mga churches, ang dami pong mapagpaimbabaw at nagkukunwaring banal. Ang term pa nga natin sa panahon natin ngayon, nagbabanal-banalan sa mga iglesia. Sila po yung mabilis na magturo ng daliri sa iba, habang apat pa ang nakaturo sa kanila pabalik. Sila ang mabilis na humusga sa iba, imbis na manguna sa pag-ibig at pananalangin. Sila ang mabilis na umiwas at tumalon sa ibang church at doon magkalat ng kanilang kasalanan kapag sila naman ang hahatulan na ng church. Kitang-kita sila ng mundo sa kanilang pagkonsinti sa kanilang mga kasalanan. At dahil sa kanila, sirang-sira ang pangalan ni Kristo. Hindi ko po sinasabi na huwag humatol. At walang sinasabi ang Bible na huwag humatol. Huwag kayong makikinig kapag may nagsabi, "Oh, the Bible says do not judge." No, the Bible did not command that. The Bible does not tell us na do not judge. You will not see that in the Bible. But rather, we should exercise righteousness. We should exercise humility, especially in judgment. Para ma-express natin ang wisdom natin at pag-e-evaluate ng mga bagay para malaman at mapatunayan kung ano ang tuwid at hindi, kung ano ang totoo at hindi, kailangan mag-judge, kailangan mag-evaluate. Pero the Bible tells us whenever we exercise judgment, we should exercise it in righteousness and humility, not in hypocrisy. Ang tendency ng ating kultura kapag nakarinig ngayon ng ganito, ay sasandal sila sa isa sa dalawang extremes. Mayroong ilan na dahil ayaw nilang matatawag silang judger at mahalukay ang kanilang mga kalansay, pikit bulag ngayon sila sa kasalanan ng iba. Kukonsintihin nila ang kasalanan at kasamaan ng iba para konsintihin din sila.
At ano ang dahilan ng ating kultura? Hayaan mo siya, malaki na siya eh. Cannot be. Pinakita sa atin ng Panginoon kung ano yung maling ginagawa. At may access tayo doon sa taong yun. Then kailangan natin kausapin yung taong yun. Binigyan tayo ng karunungan ng Diyos. Pinakita niya sa atin yung mali. Therefore, tayo ang dapat na tatawag ng pansin ng taong yun. Ministry natin yun. Pangalawa, yung second extreme. Mayroong iba naman na nagtatago sa generalizations. Ang script nila ay ganito. Lahat naman tayo nagkakamali eh. Wala naman taong perpekto. Pero sa totoo, ang intention nila ay hindi sana mapansin ang kanilang kamalian at kabuktutan. Kaya nila sinasabi yun. Diba? Bawal lang, meron sa social media, pinag-uusapan ang pagkakamali nitong vlogger na ito. Dahil masyadong hindi nagpatawad doon sa isang coffee shop. Diba? Sabi, dahil masyadong mabulaklak yung kanyang bibig at kung anong pinagsasabi, binanatan siya ngayon ng mga netizen. Tapos sabi ng isang netizen, nobody's perfect naman eh. Ginagamit natin dahilan yun. In the hope na kapag sumagot tayo doon, hindi makita yung mga kalansay natin. So, that's still hypocrisy. Ganito ang nagiging idea natin ngayon na pagpapakumbaba. Kung ano-anong mga excuses ang nilalabas natin para hindi tayo mahatulan ng pagiging judger or on the other extreme, pagiging hipokrito. Quiet na lang tayo para hindi tayo mahusgahan. But even this, mga kapatid, is hypocrisy. Kasi alam natin kung ano ang tama sa mali. Alam natin kung ano ang totoo sa hindi. At napupuot ang Diyos sa mga ganitong klaseng excuses. Nais ko pong sabihin sa inyo na hindi ako mas mataas sa iba. Ang kasalanan ay kasalanan. Tulad nyo, ako ay makasalanan din. At wala akong takas sa hatol ng Diyos. At dahil dito, ang bawat isa sa atin ay nangangailangan ngayon ng katuwiran ng Diyos. Hindi dapat ginagamit ang excuse na walang perpekto. Ang dapat na pinapaliwanag natin sa tao ay ang bawat isa sa atin, ang buong sangkatauhan ay hahatulan ng Diyos. Katulad ng sinabi kanina sa Psalm 1, nung binasa ni AJ. Ang bawat isa sa atin ay haharap sa Diyos. Mananagot tayo sa Diyos at kailangan natin ang kanyang katuwiran. Ganun ang paliwanag. Hindi yung walang perpekto and then that's it. Finished. No salvation. No redemption. Hindi ganun ang good news. That's not good news. It's bad news. Dahil walang perpekto at ang Diyos ay man. Because God is good and we are not, that's bad news for us. Punta tayo sa verses 4 to 5. Or do you think lightly of the riches of His kindness and tolerance and patience, not knowing that the kindness of God leads you to repentance? But because of your stubbornness and unrepentant heart, you are storing up wrath for yourself in the day of wrath and revelation of the righteous judgment of God. Kanina po, sabi ni Pablo, you are without excuse. Dito ngayon, he imagines na ang banat sa kanya ng mga kausap niya ay ganito. Paano mo nasabi na without excuse kami sa kanyang hatol? Kami na nga ang pinakitaan ng kabutihang loob. Kami yung binigyan ng covenant privilege. Kami yung pinakitaan ng patience and kindness ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang tipan sa amin. Kaya ngayon, anong sagot ni Pablo sa kanila? Do you think lightly of the riches of His kindness and tolerance and patience, not knowing that the kindness of God leads you to repentance? Totoo po, na maawain ang Diyos. Sabi kanina sa introduction, walang kasing lawak ang kanyang
awa. Totoo po yun. Na mapagpahinuhod siya. Baybayin lang natin sandali ang Old Testament at i-measure natin in terms of number of years ang patience ng Diyos. Kung anong pinapahayag ng Scriptures. Nang magkasala at mahulog sa kasalanan ng ating unang magulang, ang sabi ng Diyos, kapag sumuway ka, mamamatay ka. Die, you shall surely die. Namatay ba agad ang ating unang magulang? Hindi. It is God's grace that has preserved them. Hindi agad pinatay ng Diyos ang tao pagkatapos nila magkasala. Bagamat kumalat ang kasamaan sa balat ng lupa at ang buong haka ng mga pag-iisip ng puso ng tao ay pawang masama na lamang parati, hindi sila agad hinatulan ng Diyos. Kapag binilang natin yung number of years from the time na pinahayag ng Diyos ang kasamaan ng tao at sinabihan sila na hahatulan ko kayo, may parating na baha hanggang sa matapos at umakyat sina Noe sa arko. It took God 100 years bago niya ilubog ang buong sanlibutan sa baha. God was patient with man for 100 years. Ano ang lifespan ng tao ngayon? 60? 70? 80? Di ba? Mapalad kung, at pinagbala ka kung aabot ka ng 90 at lalagpas ng 100. Nang tawagin ng Diyos ang Israel mula sa Ehipto, kahit ilang beses nila siyang sumbatan at sinira ang kanyang kautusan, hanggang sa makapasok po sila sa lupang pangako at tinanggihan siya na maging kanilang hari, hindi sila agad nilipol ng Diyos. Kahit nakapasok na sila at nakuha na nila yung pinangako ng Diyos na lupain at yung mana sa Kanya, at nagtayo pa sila ng mga Diyos-Diyosan, hindi sila agad nilipol ng Diyos. God was patient with Israel for 720 years bago niya pinadala ang Assyria at Babylonia para salakayin sila at itapon doon. 720 years. 100 years. Hanggang ngayon, pag tinignan natin ito, hindi pa ba pasyensyoso ang Diyos? Hindi ba siya maawain? Itong long-suffering ng Diyos sa tao, His grace and kindness and patience, should not be an excuse for us to go on sinning or living in sin. Uulitin ko, His grace, His kindness, His patience should not be an excuse for us to go on sinning or for us to justify living in sin. Na parang walang Diyos na nakakakita sa atin. Sabi nga ng mga aawit sa Psalm 33 verse 5 at saka 52 verse 1. He loves righteousness and justice. The earth is full of the loving kindness of the Lord. At sa Psalm 52 verse 1 sabi niya po, why do you boast in evil, O mighty man? The loving kindness of God endures all day long. Pero that's just what the Jewish teachers have been doing all day long. They've been boasting in their evil. Nakalimutan nila na may direksyon po ang kabutihan ng Diyos. Na ang kanyang pagtitiis, ang kanyang pagpapahinuhod ay may direksyon, may layunin. The kindness of God, the patience of God in not bringing immediate punishment should lead us all to repentance. Dahil ang nais ng Diyos ay akayin tayo sa pagsisisi. Kasi kung tuluyan nating hahamakin ang kabutihang loob ng Diyos, kung patuloy nating babaliwalain ang kanyang pagtitiis sa atin,
Sabi ni Pablo, lalo lang natin pinabibigat ang parusang ipapataw sa atin sa dakilang araw na yun. Lalo lang natin pinabibigat. Nag-iipon lang tayo ng kasalanan para sa araw ng kahatulan. Verse 5, sabi niya, because of your stubbornness and unrepentant heart, you are storing up wrath for yourself. At kung patuloy natin gagawin ito, mananagot tayo dahil alam natin ang totoo eh. Hindi natin pwedeng idahilan sa Diyos na, ay, hindi ko alam eh, hindi ko narinig eh. Nandun ka nung marinig mo ang scriptures. When He spoke, when He preached to you the scriptures. At kung patuloy natin gagawin ito, mananagot tayo. And eventually, mauubusan na tayo ng oras at panahon para magsisi. Wala tayong, sa araw na yun, wala nang pagsisisi, wala nang hindi rin natin pwedeng sisihin ng Diyos. At wala tayong dapat ibang sisihin, kundi ang ating mga sarili sa araw na yun. And so why do we need to receive righteousness from God? To be in right standing with Him? Kanina sa verses 1 to 3, because we sinfully practice what we condemn. Dito sa verses 3 to 5, dito dito natin sinasagot yung sub-question kanina tungkol doon sa mga tumanggap na covenant promises ng Diyos in the past. It does not follow them. Even those whom God has shown covenant privilege have despised His kindness. Even they have sinned. Even they have rejected His grace. So kahit ikaw ay Hudyo at sa inyo unang binigay ang salita ng Diyos at kayo yung unang pinakitaan ng Kanyang kabutihang loob, nanganganib ka pa rin sa kahatulan dahil tinanggihan mo ito. Mga kapatid at kaibigan, in His grace toward us, pinahayag ng Diyos na mayroong ibang tumanggap ng parusa na dapat para sa atin. Tinuring siyang makasalanan. Although hindi siya nagkasala. Tumayo siyang matuwid sa harapan ng Diyos para mabilang tayo sa mga matutuwid. Siya po ay si Jesus. Siya po ang naging kapalit natin at tagapamagitan. And as we partake of the Lord's Supper today, nais ko pong paalahanan ng bawat isa. Bago mamatay, Panginoon, nung siya ay nasa halamanan ng Getsemani at nananalangin, hiniling niya po sa Ama, My Father, if it is possible, let this cup pass from me, yet not as I will, but as you will. Itong cup or saro na tinutukoy ng Panginoon ay hindi saro ng kasiyahan o kagalakan. O saro or cup of fellowship, hindi yun. Ang tinutukoy niyang saro dito habang nananalangin siya sa hardin ng Gethsemane ay saro ng kahatulan. At uminom siya mula sa sarong ito. Siya po ang hinatulan ng Ama. Siya po ang tumanggap ng kaporsahan na dapat para sa atin. Hanggang sa huling patak, ininuman niya ito at wala pong natira para sa atin. Upang tayo na Kanyang tinubos ay makakain at makainom po sa saro ng bagong tipan. Ang saro ng kasiyahan at pakikipag-isa sa Diyos. Itong sarong ito that we have and participate every month, whenever we remember Him, is also an anticipation na makikisama tayo, makakasama tayo doon sa kagalakan ng ating Panginoon sa walang hanggan. Napakaganda po ng ginawa ng Diyos sa kasaysayan. Nawa magsilbing babala ngayon itong ating pinag-aaralan sa umagang ito. Dahil tayo ay tagasunod ni Kristo, lumapit po tayo sa Kanya. Sapagkat binukas niya ang Kanyang bulwagan para akayin tayo sa pagsisiksik. Ngayon, this is the time of salvation. This is the day of salvation.
Sabihin natin na kailangan natin ng kanyang katuwiran. Sapagkat wala tayong maaasahan sa ating mga gawa. Hindi natin kayang iligtas ang ating mga sarili. Siya at siya lamang. At ginawa niya yun nung siya'y nabuhay at namatay para sa atin. Mga kapatid, when we judge others, it should be on the basis of truth. Pero kung hinuhusgahan natin ang ating kapwa sa mga bagay na siyang patuloy naman nating ginagawa, yan po ay pagpapaimbabaw. Nagkukunwari tayo, nagbabanal-banalan, at ang puot ng Diyos ay nasa atin. Wala tayong pinagkaiba ngayon sa mga pagano na sinasawata ang katotohanan sa kanilang kalikuan. Bagamat ang Israel ang unang nakatanggap ng tipan at biyaya mula sa Diyos, hindi ngayon ito excuse para magpatuloy sila sa kasalanan. God has revealed His wrath in the righteous judgment of His people. Ang kasalanan po ay kasalanan. Hintil at Hudyo, parehong nagkasala. And therefore, parehong haharap sa hatol ng Diyos. At dahil pareho tayong haharap sa Diyos, pareho tayong nangangailangan ng katuwiran ng Diyos para sa ating katubusan. Yan po ang magandang balita. Isapuso natin ang mga bagay na ito at iupo natin ang ating sarili sa matuwid at dakilang Panginoon. Tayo na.